want to share about the second coming of Jesus Christ. Nung pong ipanganak si Jesus Christ, ito po yung sinasabi ng John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that so whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Yung po yung first coming ng ating Panginoon, nung siya po irigalo ng Diyos sa atin, ang Panginoong Jesus. Yung po yung grabing pag-ibig ng Diyos. Okay, nung namatay po ang ating Panginoong Jesus, yun naman po yung grabing pagmamahal ng ating Panginoon, sapagkat ibinigay niya yung kanyang buhay, isinacrifice niya para sa ating mga kasalanan. Para po tayo ay magkaroon ng assurance ng eternal life with our Lord. Sa bawat isang tatanggap at mananampalataya at tatalikod at magsisisi sa kasalanan. Ngayon, iniintay po ng bawat isang believers, ito pong topic natin ngayon, the second coming of Jesus Christ. Yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Makinig po kayong mabuti mga kapatid. Marami pong mga tapat na Kristiyano, tapat na lingkod ng Diyos, gustong-gusto na pong dumating ang Panginoon. Lahat ng tapat na sumusunod at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay excited na po talaga sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero kaya hindi makabalik-balik ang Panginoon, napakaraming hindi masasama. Napakaraming hindi mapapasama sa pagdagit ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Yan ang sinasabi ng 1 Thessalonians. Sa kanyang pagparito, hindi na po siya bababa sa lupa, sa alapaap na lang po siya magte-take over at isusugo niya ang kanyang mga anghel sa lahat ng panig ng buong mundo para kunin or i-rapture ang lahat ng kanyang kukunin. At kapag na-rapture na, nakuha na po yung mga tapat na nag-iintay at namumuhay sa kalooban niya at nanalig sa kanya, pagkatapos po nun, darating po yung tinatawag na 7 years Great Tribulation. Sa panahong iyon, doon po mararanasan ng sangkatauhan ang sobrang hirap ng buhay, ang paghahari ng Antichrist. Wala na po yung mga tapat na sumunod sa Panginoon na kuhanan. Hindi po mararanasan ang sobrang paghihirap na mararanasan ng sangkatauhan pag dumating na po yung 7 years Great Tribulation. Dahil ira-rapture muna ng Panginoon ang lahat ng tapat at sumunod at namuhay according the will of our Lord. Ngayon, kung ang bawat isang Kristiyano po ngayon ay abala sa maraming bagay at hindi po excited sa pagbabalik ng Panginoon at nalilibang sa maraming bagay, nakatatakot po na sa pagbabalik bigla ng ating Panginoon, maiwan po ang bawat isang nagsasabing siya'y Kristiyano. Sapagkat sa panahon po ng grace, ito po yung grace, ito po, na kahit nagkakasala ka, kahit nagkakamali ka, kahit paulit-ulit na nakagagawa ka ng kasalanan, pero tayo po ngayon ay nasa ilalim ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Pwede tayo magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, right on the spot kapag nakita ng Diyos, yung tapat mo na paglapit, pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, right on the spot mararanasan mo ang kahabagan at kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Pero pag sa panahon po ng Great Tribulation, sabi ng Bible, hahanapin nila ang Panginoon Diyos, wala na po silang masusumpa. Sa panahon ng Great Tribulation, wala na pong matadaluhan ng ganitong mga gawain, worship and Sunday services. Ang mga tao, kahit gustong-gusto mong dumalo sa mga ganitong gawain, ipagbabawal na po ng Antichrist ang mga ganitong gawain.
Kontrolado na po sapagkat magkakaroon na po ng one world government. One world religion. Yan na po mangyayari sa huling panahon, sa panahon po ng Great Tribulation. Kukontrolin po ang buong mundo. Lahat ng lahi, lahat ng lipi ay kontrolado. Diyan po mararanasan na walang po pwedeng magbili at walang po pwedeng bumili kapag wala kang tatak ng mark of the beast sa iyong kanang kamay, o kung wala kang kanang kamay, dito itatatak sa noo mo. Kontrolado po ang buong mundo. Gagamitin po ang sistema ng technology. Cashless society na po. Kapag namili ka, ang i-scan na lang po sa mga pamilihan ay yung tatak mo, i-scan po yun, kaya ka makabibili dahil meron kang tatak. Kung putol ang dalawang kamay mo, narito po sa noo, yun ang i-scan. Dahil ikaw ay may tatak, makabibili ka, makapagninegosyo ka, kasi ikaw ay nasa ilalim ng gobyerno ng Mark of the Beast, Antichrist. Magbabasa ka ng Bible, ipagbabawal. Bibili ka ng Bible, wala ka na pong mabibili ng Biblia sa lahat ng mga bookstore. Bawal na. Kaya nakalulungkot sa panahon po ng grace, sa panahon po ng kagandahang loob, ay ang mga maraming Kristiyano po ay, ang Bible po ay kinakapitan po ng napakakapal na alikabok sa mga cabinet. Hindi po binubuksan sapagkat abalang-abala sa maraming pinagkakaabalahan. Kaya po, mga kapatid, samantalahin po natin na itong panahong ito, malaya po tayo makapagbabasa ng Biblia. Malaya po tayo makapagpupuri kahit saan lugar. Walang bumabawal because under grace sa ating pong generation. Pero yan po'y matatapos. Pansamantala lang po yan. Kapag bumalik na po ang Panginoon at nakuha na po ang mga nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, sa lahat ng panig ng daigdig sabay-sabay. Yung pong lumalabas ngayon sa social media na meron na daw po mga nararapture, mga kabataan sa bus, meron daw po nararapture sa ganung bansa, yung po ay fake news. Wala pa pong nangyayari na rapture sa ating kapanahunan. Kasi po, yan po ay sabay-sabay buong mundo. Buong mundo po yan. Maaaring may mga sasakyan na nagmamaneho, na-rapture yung nagmamaneho, magkokos po yun ng accident. Kapag na-rapture po yung isang Kristiyano, yung isang lingkod ng Diyos na nagmamaneho, bigla siyang mawawalan po ng kontrol yung sasakyan, magkakaroon po ng komosyon sa mga highway. Kapag na-rapture yung piloto po ng eroplano, magkakaroon po ng mga accident. Yan po ang senaryo ng talagang rapture na mangyayari sa darating na panahon. Kaya po mga kapatid, listen carefully. Dapat handa po tayo. Dapat hindi po tayo dapat magawa ng kaaway para yung isip at puso mo, ikaw ay maging abala sa maraming bagay. Hindi po masama na tayo maging abala sa maraming bagay, sa pagpapamilya, sa pangarap sa buhay, sa paghahanap buhay. Hindi po masama yan. Pero ang masama, yung pagiging abala mo sa maraming bagay, nakalimutan mo ang dapat maging first priority, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang masama. Dahil sa pagiging abala mo sa maraming bagay. Kaya mga kapatid, the second coming of Jesus Christ, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay pagkuha, pag-snatch, a twinkle of an eye, isang kisap mata sa lahat ng panig ng buong mundo, isang kisap mata. Lahat ng irarapture ng Panginoon ay Kanyang kukunin upang isama doon sa lugar na kung saan ipinirepare niya. At pag nakuha na, yung lahat ng taong maiiwan, makakaranas ng matinding kapighatian.
Pero ang tanong, may pag-asa pa kayang maligtas yung taong yon? Meron pa po kung siya po'y hindi magpapatatak ng mark of the beast sa kanyang right hand o sa kanyang noo. Hindi sa susunod sa rule ng one world government. Kung sa panahon po ng grace, panahon po ng biyaya sa ating kapanahunan, hindi makasunod ang maraming Kristiyano, how much more kung kaya niyang sumunod sa panahon ng nagro-rule ay ang Antichrist. Makasunod kaya siya? Kaya mga kapatid, napakaganda po na ang pakaasamin po natin, sabik tayo nag-iintay anumang oras, anumang araw, sa biglang pagbabalik ng ating Panginoon, always be prepared. Kalabitin mo nga yung katabi mo, kapatid, tanungin mo nga eye to eye, kapatid, nasasabi ka na ba sa pagbabalik ng Lord sabihin? Ano sabi? Ano sagot? Kung hindi po kayo nasasabik mga kapatid, may malaking problema po tayo sa ating sarili. Baka nalilibang po tayo. Okay, tingnan niyo po ha. Puntahan po natin ang Matthew chapter 24. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. This is the second coming of our Lord Jesus Christ. Ang pagbabalik ng Panginoon para kunin sa lahat ng panig ng mundo ang mga hinirang niya, ang mga tapat na sumampalataya, sumusunod, naglilingkod sa Kanya at tumalikod sa kasalanan. Sila ang babalikan ng Panginoon sa second coming para kunin, i-snatch sa isang kisap mata. Kalipitin mo kapatid yung katabi. Tanawin mo ng eye to eye contact. Kapatid, handa ka na ba? Anong sagot? Ay hindi pa ako handa, marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong gagawin. Hindi po masama na habang tayo nag-iintay, nag-aaral ka, naghahanap buhay ka, nangangarap ka, hindi po yan masama. Wala pong binabanggit ang Diyos sa kanyang salita na yan ay masama. Ang binabanggit ko po sa inyo, tiyakin nyo na sa inyong kaabalahan, nag-aaral ka man, naghahanap buhay ka man, abala ka sa maraming bagay sa buhay mo, sa paglilingkod mo, ano man ang ginagawa mo sa buhay, tiyakin mo, ang first priority mo ay ang kasabikan. At habang nasasabi ka sa pagbabalik ng Lord, naglilingkod ka, sumusunod ka ng tapat sa Panginoon. Yan po ang tiyakin mo. Di masamang mangarap. Privilege po yan. Hindi po masama na tayo po ay magkaroon ng mga bagay na mula sa Diyos. Hindi po masama na tayo po ay mangarap na gumanda ang buhay. Hindi po masama yan.
Pero nga po, ang masama nga po, nang dahil po sa mga bagay na yan, kainin ka ng mga bagay na yan at makalimutan mo ang Diyos. Pero yung mga bagay na biyaya ng Diyos na meron ka, ang maganda po, gamitin mo lahat yan for the glory of our God. Salapi mo, kayamanan mo, or any kinds of your resources, use it for the glory of our God. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Okay, makikita po natin mga kapatid, talagang babalik ang Panginoon. At sa lahat ng panig ng mundo, sa apat na sulok ng daigdig, anumang lahi, anumang lipi, anumang kulay, anumang kalagayan ng tao, wala pong pipiliin. Basta po ikaw ay kabilang sa hinirang tinawag ng Panginoon Diyos, kasama ka sa Kanyang babalikan. Ang masakit, yung mga maiiwan. Mapakatindi po ang pagdadaan ng pighati, hirap ng mga maiiwan sa 7 years Great Tribulation. Tatalakayin po natin yan sa mga susunod. Ipakikita ko po, tuturo ko po sa inyo ang mga kahirapan na mararanasan ng mga maiiwan na ipaparanas ng Diyos sa 7 years Great Tribulation. Pero hindi na po yan mararanasan ng mga tunay na hinirang ng Diyos. At wala pong iba yon, kundi tayo yon ang babalikan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Okay, anong araw, anong oras ang muling pagparito ng ating Panginoon? Marami pong nagtuturo, marami pong nangangaral, mapapanood mo sa mga social media, sa YouTube, sa Facebook, na kahit noong araw pa nagbibigay ng years, nagbibigay ng month, nagbibigay ng date. Kapatid, wala po tayong mababasa sa Bible ng exact, specific date, specific month na ang pagbabalik ng Lord ay ibinigay. Wala po. Kapag nakarinig po kayo ng mga nagpa-prophecy, nagpapahayag na ganung taon, ganung buwan ay babalik, wag po kayong maniniwala. False prophet po yun. Kasi sabi po ng Biblia, maski ang Panginoon Jesus, hindi niya alam ang kanyang pagbabalik. Maski ang mga anghel sa langit, hindi nila alam ang pagbabalik ng Panginoon. Ang tanging nakakaalam lang ng pagbabalik ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sikreto. Kaya ang kapilin-bilinan sa atin ng Panginoon, always be prepared. Hindi tayo dapat masingitan ng kaaway. Hindi tayo dapat mapasukan ng kaaway. Hindi tayo dapat makagawa ang kaaway, ang dyablo sa buhay natin. Why? Sapagkat kapag nakasingit ang kaaway sa buhay nyo, sa buhay mo, sa buhay natin, mawawala ka sa sirkulasyon para maging handa sa biglang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya dapat lagi tayong handa. At dapat may talino tayo. Yung mga nagaganap at nangyayari at yung sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, dapat alam mo kung iyan ay pakana at galaw ng dyablo para ikaw ay ilayo sa inline, sa will ni Lord. Kasi tuso ang dyablo. Anumang bagay na meron ka ngayon, dapat alam mo yung bagay na yan na meron ka. Alam mo kung yung bagay ba na yan, nawawalan ka ng panahon sa Diyos. Alam mo yung bagay ba na yan na meron ka o pinagkakaabalahan mo, dapat alam mo sa sarili mo kung ikaw ay pinanlalamig o nawawalan ka ng oras sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagsamba, sa paglilingkod. Nung dahil sa bagay na yan, kapatid, I tell you, yan ay galaw ng kaaway. Yan ay
strategy ng kaaway. Dahil tuso ang kaaway, bibigyan ka ng mga bagay sa buhay mo, pagkakaabalahan, para unti-unti ang isip at damdamin at buhay mo ay ikaw ay makot ng galaw ng kaaway para ikaw ay ilayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat po maging matalino po tayo, mga kapatid. Yung hanap buhay mo, tiyakin mo na yung hanap buhay mo na yan, na pinagkakaabalahan mo, dapat ikaw ay pinupus ng hanap buhay mo para lagi mong pasalamatan, parangalan ang Diyos. Yung pangarap mo, may pangarap ka sa buhay, nagbubuhos ka ng oras, panahon sa pangarap mo, tiyakin mo na yung pangarap mo na yan ay ipinupus ka para patuloy mong parangalan, papurihan ang Diyos. Baka sa pangarap mo na yan, nawawalan ka na ng panahon, nawawalan ka na ng oras sa Diyos, at isang araw, kapag natupad yung pangarap mo, dumating sa buhay mo at naranasan mo yan, na-achieve mo yan sa buhay, isang araw, wala ka ng gana na magpasa ng salita ng Diyos. Wala ka ng gana na pumunta ng church. Abala na lang sa iyo ang pagpunta ng church, sapagkat lalo kang magiging abala kapag na-achieve mo na yung pangarap mo. Tiyakin mo, kapatid, na anuman ang sitwasyon mo, anuman ang meron ka ngayon, anuman ang narating mo, anuman ang pinapangarap mo, dapat lahat ang motibo mo for the glory of our God. Lagi ka pa rin uhaw, sabik, sumunod, maglingkod, magparangal, magpuri, at magintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi po pag hindi po ganon ang laman ng puso at isip natin, ay sad to say, makagagawa ang kaaway sa buhay mo. May sakit ka na malubha, dapat hindi mo makita yung sitwasyon mo na ikaw ay may sakit. Dapat doon sa yung sitwasyon na may sakit ka, doon mo makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo sa panahon na meron kang sakit na malubha. May problema ka sa pinansyal, dapat hindi mo makita yung kawalan mo, kakayahan. Dahil ikaw ay walang pera, baon sa utang. Dapat sa panahon na ikaw ay may utang, may problema, dapat makita mo pa rin ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Tanyo po yung babaeng balo na namatay yung kanyang asawa, baon sa utang. Sa halip na magmukmok yung babaeng balo, baon sa utang, ang asawa niya lingkod ng Diyos, naglingkod ng tapat sa Diyos. Pero nung mamatay yung kanyang asawang lingkod ng Diyos, sa tapat na naglilingkod sa Diyos, ang iniwan sa kanya, napakalaking utang. Nakuha bang magmormoning ng babae? Nakuha bang balikan niya yung Diyos na pinaglingkuran ng kanyang asawa at sumbatan? Sabihin niyang, ito po ba Diyos ko, Diyos ng aking asawa, na naglingkod ng tapat ang aking asawa sa inyo? Alam niyo po yan. Pero bakit ganito? Nung mamatay yung asawa ko na tapat na naglingkod sa inyo, bakit ang naiwan po sa amin mga anak ng anak niya ay utang? Hindi po ganun eh. Ano po naging ginawa niya? Kauna-una ang ginawa po ng babaeng balo, pumunta sa lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, lingkod ng Diyos, ang laki po ng problema naming mag-iina, baong kami sa utang. Pero alam niyo naman po kung paanong naglingkod ng tapat ang aking asawa na kapwa niyo lingkod. Ano po ang sabi ng propeta Elijah? Ano ang meron ka? Ano ang sabi ng babaeng balo? Wala pong naiwan sa amin, kundi isang boteng langis.
Anong sabi ng lingkod ng Diyos sa babaeng balo? Manghiram ka ng mga basyo ng bote sa lahat ng kapitbahay mo, kakilala mo. Hanggang makahihiram ka, manghiram ka. At kapag kayo'y nakapanghiram ng mag-iina ng mga boteng basyo, magkulong kayo sa loob ng iyong bahay. Gagalaw ang Diyos sa buhay niyo. Hindi kayang kalimutan ng Diyos ang ginawang paglilingkod ng katapatan ng iyong asawa. Mga kapatid, muli pong pinatunayan ng Diyos, walang nasasayang na paglilingkod. Walang kayang baliwalain kalimutan ng Diyos sa bawat isang tapat na sumunod sa Panginoon. Sumunod yung babaeng balo. Nakakatawa. Pero marunong siyang magpahalaga. Marunong siyang sumunod sa lingkod ng Diyos. Nanghiram ng mga basyo ng bote. Nung makahiram, nagkulong. At mula doon sa isang boteng langis, lahat nung nahiram nilang basyong bote, napuno dahil sa isang boteng langis. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord the God of all mankind. It is anything too hard for me, God said. May mahirap ba sa Diyos? Sa inyo, sa akin, sa ating lahat, mahirap ang lahat ng bagay. Pero kung meron tayong tunay na tapat na pagsunod at matibay na pananampalataya, nothing is impossible with our God. Kaya napakasarap po na meron Diyos na pinaglilingkuran. Ang trabaho lang natin, maniwala sa pangako at magagawa ng Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, makikita po natin, hindi po kawalan kalugihan ang patuloy pong magbigay tayo ng best effort, best priority, best time, best service para sa ating Diyos. Kahit napapagod ka, napapagal ka, nagsasakripisyo ka, huwag kang magrereklamo. Sa tamang panahon, ang Diyos gagawa at kikilos sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Hindi kayang kalimutan ng Diyos lahat ng ating ginawa. Kaya nga po, babalik siya sa kanyang pagbabalik. Alam na alam niya kung sino-sino sa lahat ng lahi, panig ng mundo ang kanyang babalikan. Sapagkat pahahalagahan ng Panginoon lahat ng mga taong totoong sumunod ng tapat, may kapakumbabaan, may matuwid na pamumuhay, sapagkat kabilang sila sa pagbabalik na kukunin ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Excited na ba kayo mga kapatid? Ako po excited na po sa pagbabalik ng Lord. Sobra na po ako nai-excite sa kanyang pagbabalik. Gusto ko na po siyang makamit ng mukhaan, mga kapatid. Gustong-gusto ko na po. Pero nalulungkot lang po ako sapagkat napakarami pang tao ang dapat maabot ng Ebanghelyo, ang dapat maakay patungo sa banal na paanan ng Panginoon Diyos. Salamat sa pamamagitan po ng social media, ng YouTube channel, napapabilis po ang ating pong pagpapahayag ng mabuting balita. Mas marami po ang naaabot. Buong mundo, worldwide, ang naaabot po ng social media. Kasi po kung personalin mo lang po, mauubos ang panahon mo, mauubos ang oras mo, hindi kakayanin talaga. Pero salamat po
sa mga social media, sa YouTube channel po natin sapagkat ang laking bagay na sa bawat araw, libo-libo ang nakakapanood, nakakapakinig ng mabuting balita at ng salita ng Diyos. At yan po talaga ay nasa plano ng Diyos para mas lalong ma-spread out ang pagpapahayag ng gospel about the kingdom of God, about the goodness of God, about the forgiveness of God, about the love of God, about the assurance of salvation. Na napakahalaga po na mapakinggan ng napakaraming tao sa buong mundo. Okay, anong oras, anong araw ang muling pagparito ng ating Panginoon? No one knows. Wala po nakakaalam. Kasi nga po ang ating Panginoong Hesus, hindi niya alam kung kailan siya pababalikin ng kaniyang Ama. Maski po ang mga anghel sa kalangitan, hindi nila alam ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sikreto, ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, kailangan natin lagi na maging handa. Huwag na huwag po kayong magpapasingit sa kaaway sapagkat nasa huling araw na po tayo, nasa end times na po tayo mga kapatid. Mark chapter 13 verse 32, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Atan niyo po, sino po yung anak na tinutukoy dyan? Si Jesus Christ. Ang mga anghel, maski ang Panginoong Hesus, hindi niya alam. Sino lang nakakaalam? Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Only our God, the Father in heaven, ang tangi lamang po nakakaalam sa tamang taon, petsa at panahon ang pagbabalik ng ating Panginoon. Walang nakakaalam. Kaya hindi po pwede ang mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos sa ating kapanahunan. Tayo po ay paisi-isi lang. Ito po ay seryosong bagay na itinuturo ko po ngayon sa inyo at napapanahon ang aking pong sinasabi sa inyo sapagkat lahat po ng mga signs sa end times ay nagaganap na. Ang Saudi, ang Middle East na hindi nakakaranas ng ulan, ngayon po binabagyo na at binabaha. Lahat po ng kontinente ngayon sa buong mundo ay nililindol na at inuuga ang pundasyon ng Diyos. Bakit po? Kasi kapag lumilindol, nagagalit ang Diyos. Hanapin niyo po yan sa YouTube channel natin. Ka-upload lang po, 2 po ang ating tinapik kung bakit lumilindol. Andiyan po ang ating topic. Kaya lumilindol, ang Diyos ay nagagalit. Kapag nagagalit siya, lahat ng bundok sa buong mundo ay magkukulaps, wawasakin niya. Kaya mga kapatid, kapag nakakaranas kayo ng lindol, ang isang dahilan, maaaring ang Diyos ay nagpaparamdam na ng kaniyang pagpapaalala. Ang kauna-unahan dapat nating gawin, i-evaluate natin ang ating mga sarili. I-check natin ang ating mga sarili kung tayo pa po ba talaga ay totoo pa talaga nasasabik at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Baka po, nalilibang na po tayo sa maraming bagay. Sapagkat kaya ang Diyos ay gumagawa na ng wake-up call. Ang earthquake ay hindi kayang likhain ng tao ng kahit anong technology. Ang earthquake, ang lindol, ang kaya lang gumawa niyan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoon. At sa kanyang pagbabalik, suddenly, biglaan, ni hindi mo makukuhang magpalit ng damit kapag pagbabalik niya.
Isang kisap mata lang sa kanyang pagbabalik. At twinkle of an eye, mabilis pa po yung magsalita ka ng isang word. Isang kisap mata lang, bigla siyang babalik. At kapag bumalik siya, isang kisap mata lang, sa lahat ng panig ng mundo, the four corners of this earth, sabay-sabay po yun, synchronize. Lahat kukunin ang kanyang babalikan. Ganon kabilis. Biglaan lang. Kaya kung ikaw ay abala sa napakaraming bagay na pinagkakaabalahan mo at diyan na halos nakapokus ang oras, buhay, puso at panahon mo, kinain ka na ng pinagkakaabalahan mo, papaano kang makakasama sa biglaang pagbabalik ng ating Panginoon? Uulitin ko po, hindi masama na maging abala. Hindi masama na mangarap. Hindi masama na mangarap magtagumpay sa buhay. Hindi masama na tayo po ay magnegosyo, mag-aral, o anumang mga gawaing bahay. Pero ang masama nga po, nang dahil sa mga bagay na yan, nawala na po ang Panginoon sa isip at puso natin. At wala na po tayong ginagawa para sa Kanya, sapagkat kinain na po tayo ng kaabalahan ng maraming bagay sa buhay natin. Matthew chapter 24 verse 27, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Grabe. Yung pagguhit ng kidlat, ganun daw po kabilis ang pagparito ng ating Panginoon. Para lamang niya balikan, para lamang niya kunin ang lahat ng kaniyang hinirang. Hindi mo makukuhang magtanong, magsalita. Isang parang plus lang ng ilaw ang kanyang pagparito at pagkatapos nun, wala na. Nakasama na ang lahat ng kanyang pinalikan sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya kung hindi po handa ang bawat isang mananampalataya, hindi po handa, maiiwan. Sapagkat napakabilis ni hindi mo kayang magtanong, hindi mo kayang magsalita kung bakit nandyan na siya at makikiusap ka dahil simbilis lamang ng isang kisap at pagdaan ng kidlat. Ala na. Tapos na. Kaya mga kapatid, ito yung tamang panahon. Ito yung tamang panahon na magnilay-nilay tayo. Ito yung tamang panahon na talagang magpakaseryoso na tayo. Totoo na talaga tayong manikluhod sa ating Panginoon. Kung meron pa tayong nagagawa na dapat natin talagang pagsisihan, gawin na po natin. Sapagkat ang Panginoon ang may sabi, gaano man karumi ang inyong nagawang kasalanan. Isaiah chapter 1 verse 18. Simple laman ng iskarlata ang inyong karumihan at kasalanan. Halika kayo, magliwanagan tayo. Kaya ko yan paputiin ang inyong karumihan, ang inyong kasalanan na simputi ng balahibo ng tupa. Napakapalad natin sapagkat sa ating generation, tayo ay nasa ilalim ng kagandahang loob at biyaya ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng grace. Na kahit ikaw ay marumi, makasalanan, pero dapat handa ka magbalik loob sa Diyos at mag-totally repent at mag-humble beginning at mararanasan natin ang biyaya at kapatawaran at pag-ibig ng ating Panginoon. This is the right time para po tayo
tumalikod, magsisi sa lahat ng ating nagagawa, hayagman o lihim, sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, ni hindi na tayo makapagsasalita ng kahit isang word man lang para humingi ng tawad sa Panginoon, sapagkat siya ang may sabi, isang kisap mata lang, parang kidlat lang na dumaan, tapos. Kaya kung hindi po tayo handa, I sad to say, maiiwan ang bawat isa at mararanasan ang 7 years great tribulation sa ilalim ng paghahari ng Antichrist. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo po sa ating kapanahunan ay handa na po kayong pala. Hindi po pwede bukas, hindi po pwede sa isang linggo, hindi po pwede sa isang buwan, sa isang taon, sapagkat biglaan, walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maaaring ngayon habang ako po'y nagsasalita, maaaring mamaya pagkatapos nito, maaaring mamayang gabi lang o bukas lang, walang nakakaalam. Baka sa kanyang biglang pagdating ay marat nang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Yung binabanggit po dyan, marat nang kayo natutulog, hindi po yan literal na nakatulog. Ang sinasabi po dyan, baka marat nang kayo natutulog, yung pong tulog ang ating pananampalataya. Tulog po yung ating spiritual life. Dahil maaaring nalibang ka, maaaring kinain ka ng anumang bagay sa ibabaw ng mundo, diyan na po nabuhos yung oras mo, yung panahon mo, na walang ka na ng panahon sa Panginoon. Yung po ang spiritual sleepness na binabanggit ng Biblia. Baka sa kanyang biglang pagdating, ikaw ay natutulog. So meaning to say, kapag pala ang isang Kristiyano nakatulog ang kanyang spiritual life, hindi talaga siya mapapasama. Unexpected ang pagbabalik ng ating Panginoon sa panahon na hindi inaasahan. Libang na libang ang maraming tao, abalang-abala ang maraming tao, pero unexpected. Darating na pala siya. Kaya magugulantang ang napakaraming tao sa biglang pagbabalik ng ating Panginoon. Luke chapter 12 verse 40, kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya kapag hindi po talaga handa, maaaring maiwan. Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon, babalik siyang bigla sa isang kisap mata sa oras na hindi inaasahan ng napakaraming tao sa buong mundo. Kaya mga kapatid, always be prepared. And then, after the great persecution, pagkatapos ng matinding pag-uusig, babalik ang Panginoon. Kapatid, sa pagsunod mo sa Panginoon, maraming uusig sa iyo, maraming magwiwika sa iyo, maraming magtatawa sa iyo, maraming pipigil sa iyo, maraming maghahadlang sa iyo, para ikaw'y umatras, para ikaw'y tumigil, para huminto ka na, para hindi ka na magpatuloy na sumunod, maglingkod sa Panginoon. Uusigin ka, kukutyain ka, uubusin ang pasensya mo, gagalitin ka, itatatwa ka, pagtatawanan ka, kukutyain ka. After the great persecution, saka siya biglang babalik. 2 Thessalonians chapter 2 verse 2 to 3, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon,
Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Makikita po natin ang uusig sa Diyos. Masasaksihan po natin ang matindi na paghihimagsik laban sa Diyos. At kapag nakita na po natin ang matinding pag-uusig laban sa Diyos, pagtatwa sa Diyos, at pag-uusig sa mga anak ng Diyos, nandyan na po siya para i-rescue po tayo. Hindi po hahayaan ng Diyos na tayo po'y patuloy na uusigin ng mga taong nasa ilalim na kapangyarihan ng Diablo. Alam niyo ba mga kapatid, kapag naitayo ang third temple sa Jerusalem, yan po ang isang sign na nasa huling panahon na tayo. Kapag itinayo na po ang third temple diyan sa Jerusalem, ang uupo dyan at maghahari dyan ay Antichrist. Nasa propesiya po yan. Nakaprepare na po ang lahat ng materyales ng pagtatayo sa third temple. Ang kailangan lang po nila ay yung lupa sa Jerusalem na pagtatayuan nila. Kaya lang po, nandoon yung Dome of the Rock ng Muslim. Napakalaki pong gulo nito kapag ito ay tininag nila, sapagkat banal na lugar ito sa lahat ng bilyong-bilyong Muslim sa buong mundo. Pero dyan po itatayo ang third temple kung saan nakalagay ang Dome of the Rock ng mga Muslim. At yung third temple po na yan, dyan po lalagay ang magro-rule sa buong mundo. Kaya nagaganap po ngayon na labanan at gera sa Middle East, sa Israel. Yan na po ang pasimula na yung propesiya po ay malapit na. Kapag nag-uuwian na po ang lahat ng mga Jewish people mula sa iba't ibang panig at nag-uuwian na po sa Jerusalem, yan na po ay pasisimulan na po nila at sila po ay mag-aalay po ng handog doon sa third temple para po sila magsama-sama. At dyan na po papunta yan. Yan na po'y nasa huling panahon na tayo at magkakaroon po ng tinatawag na isang matinding paghihimagsik sa Diyos. Masasaksihan po natin yon. At kapag nasaksihan na po natin yung isang matinding paghihimagsik laban sa Diyos, saka po siya darating. After great persecution. At ikaw at ako ay dadanas din po ng matinding pag-uusig mula sa iba't ibang tao. Kaya kailangan mong maging matatag, kailangan mong matibay, kailangan mo talagang maging malalim sa pagsunod sa kapag hindi ka talaga naging malalim, bibitaw ka, tatalikod ka dahil sa dadanasin mong pag-uusig sa iba't ibang uri ng tao. Mga kapatid, bago bumalik ang Panginoon, ngayon pa lang po, hindi po bukas, ngayon pa lang po, umpisahan na po natin na tayo po ay maging handa. Conclusion na po ako, dito po magtatapos. Sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 14 to 18. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Tatlo po ang binabanggit ni Apostle Peter sa ating matyagang pag-iintay. Habang tayo matyagang nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon, ano po ang dapat? Sabi po ni Apostle Pedro, tayo po dapat mamuhay ng may kapayapaan.
Pansinin niyo po, ang ginagawa po ng kaaway ni Satan, dinidisip niya ang maraming Kristiyano, ang maraming manampalataya, ang maraming lingkod ng Diyos. Tinatanggalan niya ng kapayapaan sapagkat kapag nawala yung kapayapaan, hindi na ito makapaglilingkod at makasusunod ng tama. Gusto niyang guluhin ang isip, bigyan ng maraming alalahanin at intindihin sapagkat ang unang-unang qualification sa tapat na pag-iintay sa Diyos, dapat lagi tayong may peace of mind. Pwede bang maging payapa sa problema at pagsubok? O pwede po, mga kapatid. Kahit dumadaan ka sa matinding pagsubok, problema, at iba't ibang negatibong sitwasyon ng iyong buhay, o pwede kang maging payapa kapag ang isip at puso mo ay nakasentro sa pananampalataya, pagpapasalamat at pagtitiwala sa kabutihan at magagawa ng Diyos. Kaya ka lang hindi magiging payapa kasi hindi mo pinaniniwalaan yung magagawa ng Diyos sa buhay mo. But kapag lagi mong pinaniniwalaan na magagawa ng Diyos ang lahat ng posible sa buhay mo kahit mahirap, magiging payapa ka, kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pedro, habang kayo nag-iintay, samantalang kayo nag-iintay, sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan. Ano yung ikalawa? Walang dungis. Ano yung ibig sabihin ng walang dungis? Itong buhay natin na ito, itong puso natin na ito, itong isip natin na ito, hindi tayo mamamantsahan ng dyablo para magpatuloy sa pamumuhay ng marumi at masama. Walang maisusumbat si Satanas habang tayo sumusunod sa Panginoon. Nasasabihin ni Satanas, bubulungan ka, naglilingkod ka pa naman, pero immoral ka, balat kayo ka, namumuhay ka ng masama, meron kang lihim na ginagawa. Kaya kapag nagsalita po si Satanas sa isang mananampalataya, madidisip siya, mahihiya siya. Maaaring sabihin niya, oo nga, ano itong ginagawa ko na naglilingkod pa naman ako, sumasamba pa naman ako, pero yung ginagawa kong ito hindi kalugod-lugod sa Diyos, ayoko na. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, habang nag-iintay kayo, mamuhay kayong may kapayapaan, mamuhay kayo ng walang dungis, pangatlo, at kapintasan. Kalinisan, righteous living. Kaya yung mga nagtuturo ng grace na parang dinajustify na dahil under grace daw po tayo, kahit namumuhay ka ng masama, namumuhay ka ng makasalanan, kahit nangangalunya ka, ligtas ka na kasi nasa ilalim tayo ng kagandahang loob ng Diyos. It is wrong. Lahat ng taong namumuhay ng marumi ay hindi po mapapasama sa pagbabalik ng ating Panginoon, sapagkat siya'y babalik sa isang iglesia without wrinkles, without blemishes, without spot. Ang babalikan ng Panginoon ay isang iglesia, isang kalipunan ng mga manampalataya na namumuhay with righteous living, with holy living. Ito ang babalikan niya sapagkat ang Diyos ay banal at ang bawat isa po sa atin ay dapat mamuhay ng may kabanalan. Lalahanin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo, na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa taksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, ano pat ipinapahamak nila ang kanilang sarili.
Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Last verse, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ano po ang pinapagawa sa atin? Magpatuloy tayo sa paglago, sa paglalim. Ang totoo pong malago at malalim ay namumuhay ng katapatan, may kapakumbabaan, may kalinisan ng buhay, puso at isip sa harapan ng Diyos na walang po pwedeng maisumbat si Satanas sa buhay po natin.